Sa isang maliit na bayan na tila laging nakababad sa hapon, may isang rilis ng tren na matagal nang hindi dinadaanan ng kahit anong bagon. Kinakalawang na ang bakal. Tinutubuan na ng damo ang pagitan ng mga kahoy na tulay. At ang hangin ay may dalang amoy ng alikabok at lumang panahon. Araw-araw, sa parehong oras, kapag ang araw ay nagsisimulang lumambot at ang mga anino ay humahaba, may isang matandang babae na dahan-dahang naglalakad sa kahabaan ng riles. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya humihinto. Ang kanyang mga paa ay sanay na sa bawat bitak ng kahoy, sa bawat bagyang pag-uga ng bakal. May tangan siyang maliit na payong kahit walang ulan, at isang kupas na bag na tila matagal nang may laman, ngunit hindi mabigat. Ang mga taga-bayan ay sanay na sa kanya. Ang ilan ay tumitingin mula sa bintana. Ang iba ay tumitigil sandali sa ginagawa, ngunit walang nagtatanong. Si Lola na naman, bulong ng mga bata. Naghihintay pa rin, sabi ng matatanda. Ang pangalan niya ay Rosa. Noong bata pa si Rosa, ang rilis na yun ay buhay na buhay. Dumadagundong ang lupa tuwing dumarating ang tren. At ang mga tao ay nagsisiksikan sa istasyon. May umiiyak, may tumatawa, may paalam, may pangako. Doon niya unang nakita si Andres. Isang lalaking may ngiting hindi maingay, pero ramdam. Tahimik magsalita, ngunit malinaw ang mga mata. Isang sundalong pauwi noon, dalang pagod at pag-asa. Nagkabanggaan sila ng tingin habang papalapit ang tren. Hindi yun tulad ng sa pelikula. Walang kidlat, walang musika. May simpleng hiya lamang at isang mahinang ngiti na sapat na para magsimula ang lahat. Mula noon, madalas na silang magtagpo sa tabi ng riles. Hindi palaging magkasama. Minsan magkalayo lang, naglalakad sa magkabilang gilid. Pero alam nilang nandoon ang isa't isa. Sa tabi ng riles, sila nag-usap tungkol sa mga pangarap. Kapag natapos ang giyera, sabi ni Andres minsan, dito rin ako babalik. Bakit dito? Tanong ni Rosa. Dahil dito kita unang nakita, sagot niya. At kung mawawala man ako, gusto kong dito mo ako maalala. Hindi iyon mabigat pakinggan noon. Bata pa sila, puno ng tiwala sa bukas. Dumating ang araw na kailangan muling umalis ni Andres. Maaga ang tren, malamig ang umaga, tahimik ang istasyon. Hindi umiyak si Rosa, hindi rin siya humawak ng mahigpit. Alam niyang ang pangakong pilit hinahawakan ay mas madaling mapatid. Babalik ako, sabi ni Andres habang inaayos ang kanyang sombrero. Tatanawin kita, sagot ni Rosa. At umalis ang tren. Hindi nagmamadali si Rosa pa uwi. Naglakad siya sa rilis, tulad ng ginagawa niya ngayon. Doon siya huminto sa isang bahagi kung saan tanaw ang buong linya. Parang kaya niyang makita ang hinaharap kung titingin lang siya ng matagal. Sa una, may mga liham, maikli, ngunit sapat. May mga kwento tungkol sa ulan sa malayong lugar, sa ingay ng kampo, sa mga gabing tahimik kahit nasa gitna ng gulo. Sumasagot si Rosa sa bawat liham. Kinikwento niya ang bayan, ang tindahan ni Aling Marta,
ang sirang kampana ng simbahan, ang rilis na wala ng tren. Hanggang sa isang araw, walang dumating. Isang linggo, 2, isang buwan. Hindi nagalit si Rosa. Hindi rin siya umiyak. Naglakad lang siya sa rilis kinagabihan, gaya ng dati. Baka abala lang siya. Bulong niya sa hangin. Lumipas sa mga taon. Ang giyera ay natapos. May mga umuwi. May mga pangalan na binasa sa plaza. May mga pamilyang nagsaya. At may mga nanahimik. Hindi nakita ni Rosa ang pangalan ni Andres sa alinman. Wala ring dumating para magsabi ng balita. Kaya nanatili siya, hindi sa bahay, sa paghihintay. Araw-araw, naglalakad siya sa rilis. Hindi para hanapin si Andres, kundi para ipaalala sa sarili na may hinintay siya at minahal. Minsan, may batang nagtanong, "Lola, sino po hinihintay niyo?" Ngumiti si Rosa. Isang taong marunong bumalik. Tumanda si Rosa kasama ng rilis. Nakita niya ang mga damong tumangkad, ang kahoy na pumutok, ang bakal na kumupas. Nakita rin niya ang sarili sa refleksyon ng mga bintana. Unti-unting nababawasan ang lakas, pero hindi ang pag-asa. Hindi siya nag-asawa. Hindi dahil walang nagkagusto, kundi dahil may hinihintay pa siyang bumalik, kahit hindi nasa anyo ng tao. Para kay Rosa, ang paghihintay ay hindi pagdurusa. Isa itong paraan ng pag-alala. Isang hapon, mas mabagal ang kanyang lakad, mas malamig ang hangin. Huminto siya sa paborito niyang bahagi ng rilis, kung saan unang nangako si Andres. Umupo siya sa isang kahoy na tulay at inilabas ang isang lumang sulat. Ang huling liham na natanggap niya. Hindi na niya binasa. Alam na niya ang bawat salita. "Kung hindi man ako makabalik," sabi sa sulat, "asahan mong dinala mo ako hanggang dulo." Ngumiti si Rosa. "Natupad ko," bulong niya. Isinara niya ang mga mata habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Kinabukasan, wala nang naglakad sa rilis. Tahimik ang bayan. Ngunit ang rilis ay tila mas maliwanag, mas payapa. Sabi ng ilan, parang may naiwan na init sa hangin. Hindi lungkot, kundi pasasalamat. At kung may maglalakad man doon sa hapon, mararamdaman nila ang isang kakaibang katahimikan. Parang may dalawang taong sabay na naglakad, kahit iisa lang ang yapak. Ang kwento ni Rosa ay hindi tungkol sa pagkawala. Ito'y kwento ng pananatili, na may mga taong hindi bumabalik, ngunit hindi rin kailanman umaalis. At may mga paghihintay na hindi kailangang matapos, dahil sapat na ang pagmamahal na minsang dumaan. Sa rilis na yon, walang multo, tanging alaala. At sa bawat tahimik na hapon, ang araw ay lumulubog na may dalang isang pangako, na ang tunay na pag-ibig, kahit hindi na bumalik, ay marunong manatili. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento at Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi
at mahimbing na pagtulog.